Sa mga magbabalik eskwela sa susunod na linggo, ihanda na ang inyong mga payong at kapote. Magiging maulan daw kasi ang panahon ayon sa Pag-asa. Bukod sa low pressure area sa Bicol Region, isa pang LPA ang binabantayan na namataan malapit sa Guam. Posibleng ito raw ang maging unang bagyo ngayong taon. May report si Julius Segovia. Malakas ang buhos ng ulan sa Quezon City kanina kaya naman ang ilang lansangan agad nagbaha. Ayon sa Pag-asa, asahan na raw na magiging maulan ang panahon sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Mas maganda kung maging handa na rin, magdala na lang din po ng mga payong. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi pa tag-ulan. Ang nararanasan daw ay ang epekto ng seasonal transition mula tag-init papuntang tag-ulan. Bukod dyan, posible rin daw makaapekto sa panahon ng isang low pressure area malapit sa Guam. Inaasang papasok ito sa bansa sa Huwebes. At sakaling maging ganap na bagyo, tatawagin itong Ambo. Pinapakita po ng models is pwede po siya mag-intensify na maging bagyo. So kapag nagkaroon po tayo ng bagyo at tatawagin natin siyang Ambo, pwede po siyang mag-trigger ng onset dito po sa atin. Bukod sa nagbabadyang sama ng panahon, dagdag problema rin ang sari-saring aberya tuwing sasapit ang pasukan. Ang pamilya Betita, sinadya pa ang tanggapan ng Department of Education. Isang linggo kasi bago magpasukan, ayaw raw tanggapin sa eskwelahan ang dalawa nilang binatilyo dahil sa madalas na pagkat sa klase. Ganun daw patakaran sa school na yan. Sabi ko, hindi naman mamamatay yung mga anak ko eh. Nagkamali lang sila. Sana, sabi ko, dapat pagbigyan nyo naman kahit isang isang chance na lang. Kaya maganda nga yan na nakakausap. Ang kailangan dyan may counseling. Kasi dapat maintindihan natin kung saan pumupunta pagka nagkakating. No, tinawagan ko yung si Mr. Oliveros, yung principal po ng Carlos Albert High School. At ang sabi niya, igawa lang ng letter of endorsement para pumunta mismo sa kanya. Tatanggapin naman. Bukod sa problema sa late enrollees, madalas ding ireklamo ang koleksyon ng enrollment fees. Paalala ng DepEd, walang bayad ang enrollment sa public schools at voluntaryo rin ang fees. Ang mga late enrollee, di naman daw tatanggihan. Tatanggapin na tatanggapin. Ang tanong lang, doon ba sa gusto nila? Kasi kung halimbawa congested na yon, kailangan naman isisiksik natin na parang sardinas yan. So, either i-refer natin sa isang eskwelahan na malapit na hindi naman congested o bibigyan natin ng tinatawag na alternative delivery modes. Sa mga may tanong o reklamo patungkol sa pasukan, maaari naman daw makipag-ugnayan sa DepEd. Julio Segovia, GMA News.